The Eternal Bloodline. Kabanata 79. Samantala sa ibang lugar na napapaligiran ng makakapal na berdeng puno. Nakaupo si Bea sa itaas ng katawan ng kung sinong may bored na ekspresyon. Ang isang malaking kaibahan sa bago ang kalahati ng kanyang mga balahibo ay asul na may isang layer ng berde sa mga gilid. Ang natitirang pulang balahibo ay kumikinang na may gininto ang kulay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang maliit na katawan ay gumagalaw pataas at pababa sa mabilis na bilis nang ang taong nasa ibaba niya ay gumawa ng sunod-sunod na push-up. Itinaas niya ang kanyang mapupulang asul na mga mata upang tingnan ang umiiyak na figure ilang metro ang layo sa kanya. Task, umiiyak na naman siya. Bakit hindi siya makatahimik kahit isang segundo? Bulong niya sa kaloob-looban at gustong imulat ang mga mata. Ang figure ay siyam. Ang kanyang kayumanggi ay natatakpan ng dumi at ang kanyang katawan ay puno ng pawis. Nakasuot siya ng half-sleeved shirt na may masikip na pantalon. Ang paligid niya ay dimly ilaw na may maraming bilog na orbs na lumilipad sa itaas ng mga kabataang nagpupush up gamit ang isang kamay. Bumaba ang tingin niya kay Alec na pinakamasipag at may masamang ideya na pumasok sa isip niya. Dapat ko bang dagdagan ang aking timbang? Sa sumunod na segundo, nang inig ang nasa ibaba niya ng dumbbell ang pressure sa kanyang katawan. Napangiti si Alec na may mapait na ngiti. Bea, be merciful, I am gonna collapse at this rate. Humalaklak si Bea at ibinaba ang kanyang timbang. Matapos gisingin ni Kyle ang kanyang bloodline ay maraming pagbabago ang nangyari sa loob ng kanyang katawan. Napatingin siya sa matanda na may puting buhok na kasalukuyang minumura si Nine na may sawang ekspresyon. Makalipas ang isang oras ay pinalaya na rin ng matanda ang mga kabataan. Tumikim siya at inipon ang mga bata sa harap niya. Ngayon ang huling araw ng iyong pagsasanay. Bukas ng hapon dadalhin ka ni George at ng ilang individual sa panlabas na layer ng itim na kagubatan. Para sa susunod na buwan, lahat ay manghuli ng mga halimaw at madaragdagan ang kanilang kapangyarihan sa labanan. Sa gitna ng lahat ay hindi niya nakalimutang titigan ang isang brown na buhok na nagpahirap sa kanyang buhay. Go rest for the night. Just camp around the trees, ligtas ang lugar na ito. Napatingin siya sa isang tao na may nakapikit na ekspresyon. At saka, kung may nagtangkang tumakas. This time I am going to break their legs. Nanginginig si Nine at nagtago sa likod ni Carcel na may masamang tingin. I messed up again. Masyadong malupit ang masungit na matandang ito. Humalaklak si Carcel at umiling sa mga kalokohan ni Nine. Umubo ang matanda. Tumalikod siya at iniwan ang mga bata. Ang lahat ng mga kabataan ay nakahinga ng maluwag at nagsaya sa loob. Sa ilang kadahilanan, walang gustong makitang muli ang matandang ito. Sinanay niya sila ng husto hanggang sa halos mabali ang kanilang mga buto. Nagpasuray-suray sila sa matamlay na yapek. Kahit saang lugar ay ayos lang basta't makatulog sila ng matiwasay. Sa gitna ng pagod na karamihan, napansin ni Bea na si Nine ay palihim na lumalayo sa lahat. Halos tumawa siya ng malakas. Nakatanggap lang siya ng babala ngunit sinusubukan pa rin niyang tumakas. Umalis siya sa balikat ni Alec at nagsimulang lumipad. May ilang mata na nakatingin sa kanya ngunit hindi na nila ito masyadong inisip dahil ligtas ang lugar na ito. Sumunod si Bea sa likod ni Nine na tumakbo sa mga puno, nangangati siyang gumawa ng malakas na ingay para mahuli siya ng matanda pero tumigil siya dahil imbes na tumakas si Nine ay pumunta na lang siya sa malapit na talon. Don't tell me gusto niya lang maligo. Napabuntong hininga siya sa pagkabigo at handa ng lumipad. Sayang gusto ko siyang makitang umiiyak. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay natigilan siya saglit. Siyam na bumagsak sa lupa na may hagulgol. Inilagay niya ang kanyang mga paa sa tubig at sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, ang kanyang balat ay nagsimulang kumikinang sa isang maliwanag na asul na kulay. Tumigil sa paggalaw si Bea at napatitig sa kanyang matingkad na balat na nanlalaki ang mga mata. Tumingala sa langit si Nine na may masakit na ekspresyon. Nagsimula siyang magreklamo sa mahinang boses. Hi! Muntik na akong mamatay dahil sa dehydration. Yung buwisit na matandang yun. Paulit-ulit ko nang sinabi sa kanya na ayokong pumasok sa Secret Realm pero bakit ba ayaw niya akong tantanan? Gusto ko na lang siyang patayin ng palihim habang natutulog. Napapikit si Bea at tahimik na nakinig sa kanya. Nagkaroon na siya ng kutob sa kanyang lahi at ngayon ay nakikita niyang kumikinang ang balat nito sa hindi pangkaraniwang paraan na 60% sigurado siya sa kanyang hula. Nabulabog ang kanyang pag-iisip nang lumingon si Nine para tumingin sa kinauupuan niya. Sino nandyan? Sigaw niya at agad na tumayo ngunit nang makita niya ang maliit na figure ni Bea sa malapit na puno ay napabuntong hininga siya at naupo muli. Ay, si Bea. Akala ko kasi yung matanda. Nag-stretch si Nine at tumingin kay Bea na nagsimulang lumipad at lumapit sa kanya. Natawa siya nang tinitigan niya ang balat nito ng may curious na mga mata.
Nagulat ka ba? Well, normal lang na iba ako sa iba. Lahat ng taga-dagat ay may ganitong ugali. Nagsisimulang kumikinang ang mga katawan natin kung actively tayong sumisipsip ng tubig pero sekreto mo lang okay. Huwag mong sasabihin kay Kyle kapag nakilala mo siya. I wonder what he's doing. Ang tagal pero walang balita sa kanya. Seryosong tumango si Bia na nagpatawa ulit kay Nine. Gayunpaman, hindi niya alam ang katotohanan na si Bia ay isang taong hindi kailanman makapagtago ng lihim. Habang binabad niya ang kanyang mga paa sa tubig na may kaaya-ayang ekspresyon ay kinakausap na niya si Kyle sa pamamagitan ng link ng kanilang isip. Kyle. I think Nine is. Naputo lang sasabihin niya nang sumagot agad si Kyle. Alam ko. Ilang oras ang nakalipas sa lugar kung saan ginanap ang auction. Tahimik na naglakad sina Kyle at Yu sa makipot na daanan sa loob ng 1 minuto at dumating sa isang silid na puno ng malalaking kulungan ng metal na hugis parisukat. Ang itaas na bahagi ng mga hall ay natatakpan ng makapal na itim na kumot na itinatago ang lahat sa loob ng ganap. Tiningnan niyo ang mga hall na may niniting na kilay. Nagpanting ang kanyang tenga nang maramdaman niya ang mahinang paghinga mula sa mga nakatikip na kulungan. Sa gitna ng tahimik na paghinga, may mahinang tunog ng tubig na nagmumula sa isa sa pinakamalaking kulungan. Gustong tanggalin ni Kyle ang kumot sa holo kung saan niya naramdaman ang tunog ng tubig para makita kung ano ang nasa loob nang marinig ang boses ni Regis sa likuran niya. May nahanap ba kayong dalawa? Huminto siya sa tabi ni Kyle at tumingin sa mga kulungan. Ito. Akala ko isusubasta lang nila ang sirena. Dumating din yung iba sa likod ni Regis. Niranggo ng mga mata ni Sinon ang buong silid, wala itong laman kundi maraming kulungan. Gayun din, may isa pang landas sa dulo ng silid. Lumipat siya sa pinakamalapit na holo at sa paningin ng lahat, hiniblot niya ang kumot at hinayla iyon. Ang kumot ay dumulas ng maayos, na nagpapakita ng isang bilog na matinik na shell sa loob ng hola. Ang shell ay kayumanggi at ito ay patuloy na gumagalaw pataas at pababa. Ang isang maliit na payat na ulo ay lumabas mula sa ilalim ng shell, tinitingnan ng grupo na may malalaking mga mata. Pinaikit ni Kyle ang kanyang mga mata. Isa itong ligaw na Chelonian, isang bihirang hayop. Narinig ko ang mga ganitong uri ng hayop ay napaka-agresibo. Bakit ang kalmado? Kumunat ang noo ni Sinon, yumuko siya sa harap ng hola at iwinagayway ang kamay para akitin ang atensyon ng mga Chelonian ngunit hindi ito gumalaw. Wala akong maramdamang paggalaw ng mana mula rito at kakaiba ang mga tanikala sa leeg nito. Tumingin siya sa paligid at binilang ang mga kulungan. May 9 na hola. Tingnan natin ang iba. Lumapit si Regis sa kulungan sa kaliwa niya at hinayla pababa ang isa pang kumot. Napabuntong hininga siya dahil sa pagkakataong ito ay may isang batang demi-human na nakadina sa loob ng hola. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang piraso ng puting tela at siya ay hindi gumagalaw na nakaupo sa isang sulok. Alam kong makikita natin ang ganitong uri ng bagay ngunit naguguluhan pa rin ako. Ang mga fucking bastards. Katulad ng Chelonian, itinaas ng demi-human ang kanyang mga mata para tingnan sila ngunit hindi siya kumikibo, ni hindi siya nagsalita. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pangamba. Tinitigan ni Sinon ang mga tanikala sa paligid ng mga paa at kamay ng kalahating tao at namumuo ang galit sa kanyang dibdib. Siya ay isang demi-human at makita ang isang miyembro ng kanyang lahi na nakakidena sa kanyang harapan ay hindi kasiya siya. Siya pasuray-suray patungo sa hola at blurted out. Buksan natin ang mga kulungan. Hinawakan ni Regis ang braso niya na nakakunot ang noo para pakalmayan siya. The cages are made of special materials, we need a lot of time to break them. Also, I checked the storage rings and not find anything can open the cages. Hayaan mo, andito na ang mga royal guards. Palalayain nila lahat. Si Sinon ay mukhang nag-aatubili ngunit pumayag. Habang pinag-iisipan nila kung ano ang gagawin, napunta ang mga mata ni Kyle kay Yu. Nakatayo siya sa harap ng holo kung saan niya naramdaman ang tunog ng tubig. Hinawakan niya ang kumot at ibinaba iyon na nagpapakita ng kakaibang hola. Nanlaki ang mga mata ni Regis, hindi lang siya napatigil ang lahat at nagtatakang nakatingin sa kulungan. Ang itaas na bahagi ng hola ay gawa sa transparent na salamin. Napuno ito ng tubig at sa loob ng tubig, nakadina ang isang batang babae na may purplish na buhok. Ang kanyang itaas na katawan ay natatakpan ng isang silk dress at tulad ng demi-human, siya ay nakaupo sa isang sulok na may mga nakakidena na palso. Namula ang gilid ng matingkad niyang mga mata nang ilipat niya ang tingin niya sa mga taong nagtanggal ng kumot. Ang mga mata ni Kyle ay hindi na natili sa kanyang mukha, sa halip ay bumagsak ito sa kanyang mga binti. Hindi, wala siyang paa, sa halip ay mahaba ang buntot niya. Ang kanyang mahabang buntot ay kumikinang na may mga kulay ng turquoise at pilak.
Isang mahinang ungol ang umalangaw-ngaw sa kanyang kaliwa. Napakaganda. Inalis ni Kyle ang kanyang tingin mula sa buntot at tumingin kay Yo na titig sa dalaga. He hummed. Ang ganda talaga ng buntot niya. Tumingala siya para makita ang mukha ng sirena. Isang nag-aalalang pares ng malalim na asul na mga mata ang nakatitig kay Kyle ng malungkot. Noong una, natakot ang sirena nang matanggal ang kumot ngunit nang makita niya ang isang kumpol ng mga bata na nakatitig sa kanya na may nakatulala na mga mata ay natitiyak niyang kaya niya itong dayin at lisanin ang kasuklam-suklam na lugar na ito. Pinunasan niya ang ilang luha para lalo pang kaawa-awa at tumingin sa batang pilak na buhok na may pag-asa. Gayunpaman, hindi man lang nagpatinag ang kanyang target nang makita ang kanyang titig. Sa halip, nanliit ang mga mata ni Kyle sa kanyang balat. Ito ay kumikinang sa isang maliwanag na lilim ng asul. Ha! Parang nakakita na ako ng ganitong klase ng glow dati. Dumaan sa alaala ni Kyle dahil sigurado siyang nakita na niya ito noon pa man. Mas malabong shade siguro. Medyo natagalan siya pero bumungad sa mukha niya ang pagkagulat nang maalala niya kung saan niya nakita ang glow na ito. Siya mumbled out na may stunned expression. Sa academy. Sa katawan ni Nine. Nilaibat muli ni Kyle ang katawan niya para masiguradong wala siyang nakikita. Ito ay halos magkatulad na mas maliwanag ang kulay. Ngunit ito ay medyo hindi kapanipaniwala na siya ay hindi isang tao. Nagmumuni-muni pa siya sa kaloob-looban nang makita kung paano lalong namula ang kumikinang nalilang mga mata ng sirena. Bumaba ang ekspresyon ni Yo. Umiiyak siya. Napahawak siya sa salamin at tumingin sa lahat ng may seryosong ekspresyon. We should try to break her cage at least. Kung dumating ang Royal Guards I don't think it would be easy for her to go back. Napabuntong hininga si Regis. Maaari nating basagin ang salamin ngunit paano ang mga kedena? Sa sandaling iyon, sa pagkalito ng lahat, si Kyle ay lumapit sa kulungan at nagsalita ng malakas. May kilala ka bang tinatawag na Nine? Matapos ilabas ang kakaibang tanong, ungol niya sa loob. Ano ba ang sinasabi ko? Kahit si Nine ay isang sirena hindi tulad ng lahat ng sirena dyan ay makikilala siya. Ang basang mga mata ng sirena ay nagpakita ng pagkalito sa una ngunit sa sumunod na segundo, nanlaki ang mga ito sa gulat. Napakurap si Kyle. Pinagmamasdan niya ang ekspresyon nito at nang makita ang nanlalaki nitong mga mata ay umatras siya ng may pagkasilaw na ekspresyon. Damn! So isa siyang merman. O9 tinago mo ito ng napakalalim. Medyo nagseselos ako. Si Alec ay may makapangyarihang sistema. Si Carcel ay isang prinsipe at ngayon si Nine ay isang merman. At saka, the way this girl's eyes went wide with shock, I don't think Nine is just a normal merman. Tumawa siya ng tuyo. Parang lahat ng tao sa paligid niya ay espesyal. Naputol ang pag-iisip ni Kyle. Siguro. Hindi rin ordinaryo sina Lara at Mia. Well, isa sa kanila ay anak ng duke kaya parang hindi tama ang pagtawag sa kanila ng ordinaryo. Tinutunaw pa niya ang katotohanang si Nine ay isang merman nang marinig sa kanyang isipan ang seryosong boses ni Bia. Kyle. I think Nine is. Tumango si Kyle at sumagot bago niya makumplito ang kanyang pangungusap. Alam ko. Walang tigil ang gulat na boses ni Bia sa kanyang isipan. Ano? Alam mo ba kung ano ang sinasabi ko? Seryosong bagay makinig ka sa akin. Napamulat ng mata si Kyle na may mahinang ngiti. Ang iyong impormasyon ay medyo huli na. Alam kong merman siya. Nagpanting ang tenga niya nang marinig ang tunog ng papalapit na mga yabag. May darating. Napatingin siya sa daanan kung saan sila nanggaling at tumalikod. May isa pang landa sa dulo ng silid. Hindi siya sigurado kung saan sila dadalhin ngunit mas mabuti na iyon kaysa mahuli siya. Tumalon si Kyle pabalik. Susubukan kong basagin ang salamin na hakbang pabalik. Napatingin si Regis at ang iba pa kay Kyle pabalik. Gusto nilang itanong kung bakit kakaiba ang tanong ni Kyle sa sirena ngunit nang marinig nila ang mga sinabi nito ay nagmamadali silang umatras. Sa gitna ng tahimik na kapaligiran, nagsalita si Yo sa mahinang boses. Sino si Nine? Ito ang una mong tinitigan ng matagal. Nanlaki ang mga mata niya dahil nailabas niya lang ang iniisip niya. Ano bang pinagsasabi ko? Siyempre, tumingin siya sa kanya dahil isa siyang magandang sirena. Hindi naman napansin ni Kyle na may mali sa tanong niya at sumagot kaagad. Kaibigan ko si Nine. Sa isang iglap, lumitaw ang asul na apoy sa paligid ng glass cage. Hindi sigurado si Kyle kung gagana sila pero hinayaan niyang dumampi ang apoy sa salamin. Sa halip na masunog, isang layer ng yelo ang lumitaw sa mga dingding na salamin. Ang yelo sa baso ay kumalat at maging ang tubig ay nagsimulang magyelo. Naningkit ang mga mata ni Kyle at nakontrol niya ang apoy para pigilan ang pagyayelo ng tubig. Matapos maging yelo ang mga dingding na salamin, nawala ang apoy.
Isang crack ang lumitaw sa salamin ngunit sa halip na basagin ang yelo ay naging maliliit na particle. Sa isang iglap ay tumalsik ang tubig sa loob ng mga glass wall, na ikinagulat ng sirena. Hindi lang siya, ang mga nakatayo sa likod ni Kyle ang nakadikit sa kanya. Napabuntong hininga sila at pinagmasdan ang tubig na kumalat sa silid. Isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa buntot ng sirena nang dumampi ang malamig na hangin sa kanyang balat. Namula siya nang mag-transform ang buntot niya sa dalawang maputlang payat na binti. Gusto niyang takpan ang kanyang ibabang bahagi ngunit ang kanyang mga palso ay nakatali ng mga tanikala. Kumunat ang noo ni Kyle at binawi ang tingin. Natigilan si Yu at agad na naglabas ng ilang damit sa storage ring niya. Lumapit siya sa sirena at tinakpan ang ibabang bahagi ng katawan niya. Sunduin siya ni Regis, susubukan kung i-freeze ang mga tanikala niya kapag nakalabas na tayo sa lugar na ito. Naputol ang pangungusap ni Kyle nang dumating sa silid ang dalawang matangkad na lalaking elven na nakasuot ng asul na uniforme. Isa sa mga lalaki ang nakatitig kay Kyle at sa iba pa. Sino ang mga batang ito? Don't tell me they are working for this evil organization. Nagyelo ang kanyang ekspresyon at inutusan niya ang ibang lalaking nakatayo sa tabi niya na hulihin silang lahat. Kumuha ng defensive poster si Kyle at tumayo sa harap ng iba. Handa na siyang makipaglaban ngunit makalipas ang ilang segundo, may dumating pang 5 lalaking nakasuot ng asul sa silid. Nag-clear throat siya at nagpakawala ng tuyong tawa. Guys, I think dapat na tayong tumakbo. Lumingon siya sa likod at nabulunan sa sinabi niya dahil nakatayo na si Regis at ang iba pa sa kabilang dulo ng kwarto. Nasa bisig ni Regis ang sirena habang inosenteng kumurap kay Kyle. Bro, ikaw ang pinakamalakas. Pinatigil sila ng ilang segundo. Nanlaki ang mga mata ni Kyle nang tumakbo sila patungo sa kabilang daan nang wala siya. Gusto niyang magmura pero sa pagkakataong iyon ay sumigaw ng malakas ang isa sa mga lalaki. Tigilan mo sila. Tumatakas sila. 2 lalaki ang tumalon kay Kyle para sunggaban siya habang ang iba ay tumakbo sa likod ni Regis at ang iba pa. Napabuntong hininga si Kyle. Alam niyang kailangan niyang pigilan ang mga lalaking ito ay iniwan siya ng iba dahil lang dito. Nanginginig ang hangin sa paligid niya at ang asul na apoy ay lumabas sa lahat ng dako. Sa loob ng isang segundo, ang buong silid ay nilamon ng apoy. Ang mga individual na nakasuot ng asul na uniforme ay tumigil sa kanilang mga posisyon. Gumapang ang pangamba sa kanilang gulugad ng pinalibutan ng malamig na apoy ang kanilang mga katawan. Lumingalinga si Kyle sa paligid at nagsimulang umatras na may mabagal na hakbang. Pero natigilan siya nang may pamilyar na boses na tumawag sa kanya mula sa likuran. Kyle. Ipinilig niya ang ulo para tumingin sa likod. Si Yu ang nakatayo sa malayo. Ang iba ay nakatayo rin sa tabi niya. Ibinaba ang kanilang mga ulo. Tanging ang sirena lang ang hindi nakita. Bakit bumalik kayong lahat? Takbo. Huminto siya sa kalagitnaan nang makita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may amber na mga mata na sumulpat sa likod ni Yu. Naka-white shirt ang lalaki na may nakaukit na purple pattern sa kaliwang balikat. Bamantong hininga siya na may frustrated na ekspresyon. Di ba sabi ko bawiin mo sila, bakit ka nandito? Yu flinched at lowered her head with a guilty expression. Sorry dad. Lalong gustong pagalitan ni Eiffel ang kanyang anak ngunit nag-ambala siya ng nag-aapoy na asul na apoy. Napatingin siya kay Kyle na nakatayo sa gitna ng kwarto at ibinuka ang mga daliri para hawakan ang apoy. Ang mga apoy na ito ay talagang kakaiba. Gayunpaman, bago mahawakan ng kanyang mga daliri ang apoy ay naglaho na sila. Isang malamig na sensasyon ang dumampi sa kanyang mga daliri habang nakatingin sa paligid na may pagtataka. Naningkit ang mga mata niya kay Kyle. Akala ko 5 bata lang pero kasama na kayo ngayon, tumaas ang bilang sa 6. Sana lahat kayo ay mag-enjoy sa inyong parusa sa mga susunod na araw. He chuckled at tinuro ang isang sulok. Sige, sa ngayon, humarap ka sa dingding habang nakataas ang iyong mga kamay sa hangin. Si Regis ang unang tumakbo para masunurin na tumayo sa harap ng dingding. Alam niya kung gaano kadelikado ang galit ng ama ni Yu. Isa-isa ring dumating sa tabi niya ang iba. Pumwesto si Kyle sa pagitan ni Yu at Regis at nagpas siyang basagin ang katahimikan. So kahit iwan mo na ako, nahuli kayong lahat. Isang tuyong tawa ang pinakawala ni Regis. Bro, maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi pagkakaunawaan ang lahat ng ito? How dare we abandon you? Sa sandaling iyon isang itim na anino ang lumitaw sa itaas ni Regis. Nanginginig si Regis habang nilingan ang ama ni Yu. Sir, may kailangan po ba kayo? Sinulyapan ni Eiffel ang kanyang mga daliri na may makahulugang tingin at inilahad ang kanyang palad. Mukhang hinala ang mga singsing na ito. Naniniwala akong ninakaw mo ang mga ito sa mga individual na nakalaban mo sa lugar na ito.
Kaya, kukumpiskahin ko sila. Gustong umiyak ni Regis ngunit pinigilan niya ang kanyang mga luha at isa-isang tinanggal ang mga singsing sa kanyang mga daliri na may masakit na puso at inilagay sa kanyang palad. Isang nasisiyahang tango ang ibinigay sa kanya ni Eiffel at hiniling itong muling humarap sa dingding. Sa gitna ng madilim na kapaligiran, lihim na natawa sa kanilang mga puso sina Sinon, Neve, at Faith. Kumpleto na ang kanilang paghihiganti kay Regis. Itinuring niya silang mga lingkod niya at gusto niyang ibulsa ang lahat ng mga singsing na imbakan. Haha, pagsilbihan mo siya ng tama. Matapos suriin ni Eiffel ang lahat ng mga kulungan, tinitigan niya ang mga bata na nakaharap pa rin sa dingding habang nakataas ang kanilang mga kamay. Saglit siyang nag-isip at sumilay ang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang isa sa mga gwardya at hiniling na i-escort ang mga bata pabalik. Nilaibat ng mga mata ni Kyle ang bakanteng kwarto habang nakasunod sa likod ng gwardya na nakasuot ng asul na uniforme kasama ang iba. Habang siya ay nakatayo sa parusa ang mga kulungan ay inilipat sa ibang lugar. Binilisan niya ang lakad para makarating sa tabi ni Regis at tinapik ang balikat nito. Paano ang sirena? Nagkibit balikat si Regis na may salungat na ekspresyon. Pagkatapos nating mahuli ay pinakiusapan ng tatay niyo na kunin siya. Siya na daw ang bahala sa bagay na ito. Umiling si Regis at tumingin kay Yu. You should ask your father to release her. So, she can go back to where she came from. After all, we did so much to save her. Hindi sumagot si Yu. Nag-isip siya sandali at tumango. Medyo sensitive ang usapin tungkol sa sirena kaya naman hindi siya sigurado kung makakaapekto ba ang kanyang mga salita sa paksang ito ngunit kakausapin niya ang kanyang ama upang makita kung ano ang magagawa nito. Napabuntong hininga si Kyle. Hindi siya nag-aalala sa sirena. Gusto lang niyang pabulaykin siya ng ligtas dahil kilala niya si Nine. Nabalot ng katahimikan ang natitirang distansya ng palabasin sila ng gwardya mula sa underground auction. Ang kalye sa labas ay masikip at magulo. Kinaladkad ng ilang gwardya ang ilang individual na nakasuot ng mamahaling damit na umiiyak. Napapaligiran ng underground auction at sigurado si Kyle na nakuha ni Eiffel ang lahat ng tao na nandoon sa loob. Tumingin siya sa paligid, tahimik ang dating masigla at maingay na pagdiriwang na maraming nanunood na nakasilip sa mga taong hinihila palabas sa underground auction. Lahat ng mga tindero at may-ari ng stall ay nagsasara ng kanilang mga negosyo na may sama ng loob dahil ito ang unang pagkakataon na itinigil ang Elven Festival sa kalagitnaan. Nakarating si Kyle at ang iba sa hotel sa loob ng isang oras. Lihim silang napangiti ng maluwag dahil nakalimutan ni Eiffel na parusahan pa sila. Gayunpaman, sila ay lubos na mali. Ang lalaki ay mas malupit kaysa sa kanilang imahinasyon. Kasama si Yu na kanyang anak, silang anim ay ipinagbabawal na umalis ng hotel nang walang pahintulot. Ngumisi si Regis habang nakaupo sila sa lobby ng hotel para kumain. So what, we can just run off secretly? Naputol ang kanyang kaligayahan dahil dumating sa hotel ang isang grupo ng malalaking gwardya para bantayan sila. Sa huli, lahat sila ay natigil sa hotel sa mga susunod na araw. Sumigaw ng malakas si Sinon para ilabas ang kanyang hinaing ngunit itinikom niya ang kanyang bibig matapos siyang makakuha ng titig mula sa isa sa mga gwardya. Pagkatapos kumain ng ilang merienda, lahat sila ay pasuray-suray na pumunta sa kani-kanilang mga silid na may malungkot na ekspresyon. Anyway, parang wala na silang ibang gagawin. Kaya, ano ang silbi ng pag-upo sa lobby? Napatingin si Kyle sa kanilang likuran na may kakaibang ekspresyon. Naku, parang siya lang ang hindi kakaiba sa arrangement na ito. Kahit tamad siya, nagpasya siyang gugulin na lang ang kanyang mga araw sa karangyan. Mapayapa ang mga sumunod niyang umaga. Kumain siya ng masasarap na ulam na Elven, naligo at nagsuot ng malinis na damit, natulog sa ilalim ng mainit na kumot na walang pakialam. Talagang nasasarapan siya. Katulad noon ay dumating ang araw na kailangan nilang umalis ng hotel. Kinaladkad ni Kyle ang kanyang katawan mula sa kama at naligo ng matagal. Nakasuot siya ng long sleeve brown hoodie na may kasamang leather boots at lumabas ng kanyang kwarto. Pagkatapos ng isang minuto, dumating siya sa lobby at nakipagkita sa iba. Katulad nila, lahat ng kalahok na sinabihang manatili sa hotel ay masunurin na nakatayo sa lobby. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Anli at Dean sa hotel. Binilang ng dalawa ang mga bata at si Anli ang pumalakpak para makuha ang atensyon ng lahat. Sige, I believe you all have rested enough. Now follow me. Inakay ng matanda ang mga bata sa labas. Naglakad sila ng isang oras bago huminto sa harap ng isang malaking platform. Isang malaking teleportation array ang naset up sa gitna ng platform. Lumipat ang tingin ni Kyle sa kabilang dulo ng platform. Si Ira ang nagayos ng event kasama si Anli ay nakatayo sa harap ng grupo ng mga bata.
Tila napansin ng titig ni Kyle, itinaas niya ang mga mata para tingnan siya saglit bago niya binawi ang tingin para tingnan si Anli. Nakipag-usap siya sa kanya habang pinagsama ni Dean ang dalawang grupo ng mga bata at hiniling silang tumayo sa gitna ng platform. Pagkatapos, tumayo si Dean sa harap ng platform at tumingin kay Regis na may seryosong ekspresyon. Mabigat ang boses niya habang tinatapik ang balikat niya. Anak, the moment you joined the event you stepped on a path of no return. Now, I can't do anything. So, try to work as hard as possible because I don't want you to die out there. Natarante si Regis pero isang matamis na ngiti lang ang ibinigay ni Dean sa kanya. Mamimiss ka ng lola mo kaya siguraduhin mong babalik ka ng buhay. Bamantong hininga si Dean at umalis sa platform. Kinausap niya ang hari at nalaman ang lahat ngunit huli na ang lahat. Ang pangalan ni Regis ay kasama na sa listahan ng mga individual na papasok sa Secret Realm mula sa Kingdom Tercia. Kahit na nakiusap si Dean sa hari ay hindi nagpatinag ang huli. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay maghintay o maghanap ng ibang paraan para hikayatin ang hari. Pagkaalis niya, dumating si Ira sa harap ng mga bata. Malamig ang ekspresyon niya gaya ng dati. Nagtaas siya ng boses para magsalita ng malakas. Pagkatapos ng kaganapan, kabuoang 116 na kalahok ang nanalo, at ngayon kasama ang mga bagong dating ay mayroong 200 individual na papasok sa espesyal na pagsasanay na isinagawa ng hari. Sana lahat kayo ay magsumikap dahil sayang naman kung napakaraming talento mula sa Kingdom Tercia ang namatay sa walang kabuluhan. Malungkot ang boses niya nang sabihin niya ang huling pangungusap. Tulad ni Regis, nataranta ang lahat ng nakikinig kay Ira. Bakit siya nagsasalita tungkol sa kamatayan samantalang sila ay magte-train pa lang? Gayunpaman, ang kanilang mga katanungan ay nanatiling walang kasagutan dahil ang array sa ibaba ng kanilang mga paa ay lumiwanag sa isang maliwanag na ilaw. Tumango si Anli kay Ira at tumayo sa harap ng mga bata. Sa sumunod na segundo, siya at ang lahat na nakatayo sa entablado ay naglaho. Napabuntong hininga si Serena habang pinagmamasdan ang platform mula sa malayo. Nakatuon ang kanyang mga mata sa batang may kulay pilak na buhok na nawala kasama ng iba ng bomb alot sa plataporma ang nakakasilaw na liwanag. Sa pamamagitan nito, natapos ang kanyang trabaho. Sakit niya ang ulo ko pero malakas siya. Mas malakas kaysa sa mga kaedad niya. Pinagdikit niya ang labi niya ng matalim na tingin. Kung titingnang mabuti ay mapapansin nila ang malalaking madilim na bilog sa ilalim ng kanyang matatalas na mata. Pagkatapos umalis ni Kyle sa Royal Castle kasama ang Royal Envoy, iniwan niya itong mag-isa. Matanda na siya para pangalagaan ang sarili niya. Gayon din, hindi tulad ng Royal Envoy na dinadala ang mga bata upang labanan ang isang digmaan. Kailangan lang ni Kyle na manatili sa hotel. Gayunpaman, ang pag-iwan kay Kyle na mag-isa ay isang malaking pagkakamali. Wala pang 2 araw ng kapayapaan at nakatanggap siya ng balita na siya at ang kanyang mga kaibigan ay bumisita sa isang nakatagong underground na auction. At ang masaklap pa ay hindi normal ang auction. Ito ang sentro ng mga ilegal na aktibidad. The moment she received the news, she went to check on Kyle but he was fit and fine. Bukod dito, ang mga taong nag-organisa ng auction ay nahuli at kinaladkad sa Royal Prison. Akala niya ay manhid na siya sa mga sorpresa ni Kyle ngunit muli nitong ikinatarante siya. Isa siyang walking magnet na nakakaakit ng mga mapanganib na bagay sa tuwing lalabas siya. Nako! Ayun nagsimula ang bangungot niya. Si Kyle ay nakilala na sa mga Elven Nobles dahil sa kanyang walang kapantay na talento at pagkatapos ng insidenteng ito, sinubukan ng mga walang pakundangan na iyon ang lahat para hukayin ang lahat ng may kinalaman sa kanya. At ang napailalim sa kanilang pagtatanong ay walang iba kundi si Serena. Sa gitna ng lahat ng ito, nagawa niyang itago ang usapin tungkol sa tunay na pagkatao ni Kyle sa ilalim ng mesa. Ngunit naging malungkot ang kanyang kalooban nang puntahan niya si Kyle sa hotel. I was suffering and this brat. He was enjoying his life, how frustrating. Napangisi si Serena. Matapos makita si Kyle na tinatimad na may masayang ekspresyon ay nagkaroon siya ng gana na sipain siya ng isang beses. Ngunit sa huli, pinigilan niya ang kanyang pagnanasa at nagpa siya na huwag pansinin siya ng lubusan. Masyado lang siyang hindi maganda tingnan. Kahit ngayon ay naisip niya ang pakikibaka na kailangan niyang pagdaanan para sa walang utang na loob na brat na ito. Gusto niyang puntahan si Han ng 1 beses o 2 beses para lang mailabas ang kanyang pagkadismaya. Ha! At sabi mo ordinaryong bata lang si Kyle na gustong dumalo sa event. Minasahe niya ang kanyang mga templo at ipinaalam kay Han ang tungkol sa ligtas na pag-alis ni Kyle. Pagkatapos, agad niyang inimpake ang lahat at umalis para magbakasyon. The past 2 months was just too much for her and now she just want to go to a faraway place kung saan walang magtatanong sa kanya tungkol kay Kyle.
At the same time, hindi man lang naalala ni Kyle na may tinawag na Serena ang nakatalaga sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at inilibot ang tingin sa paligid. Pagkatapos ng biglaang dilim, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng isang malaking pabilog na clearing. Isang malago na kagubatan na may matataas at marilag na mga puno ang nakapalibot sa clearing sa paligid. Ang sikat ng araw ay nasala sa mga dahon, na nagbibigay ng mainit at banayad na liwanag sa tanawin. Napakunot ang noo ni Kyle ng parang buzz, daan-daang bulong ang pumasok sa tenga niya. Ang natitirang 199 na individual na nakatayo sa paligid niya ay nagtataka na nagtaas ng kanilang mga mata upang siyasatin ang lugar. May napansin siya sa gitna ng umiinit na mga tao at nagtaas ng kilay. Ang mga bagong dating nakasama ni Ira ay kalmado at collected. Ibinukod nila ang pagmamataas at tumingin sa mga nasa sabik na individual na may pang-aalipusta. Napunta ang mga mata ni Kyle kina Neve, Faith, at Yu. Ito ay banayad ngunit ang trio ay nagbigay ng halos kaparehong aura sa mga individual na iyon. So, maharlika silang lahat. Hiham sa loob. At tama siya. Pagkatapos ng kaganapan 116 na kalahok ang napili, ibig sabihin, ang kaharian ay nangangailangan pa rin ng mas maraming tao upang punan ang mga natitirang lugar mula sa orihinal na 200 na mga pwesto. Kaya naman noong nagpapahinga sa hotel ang 116 na nanalong kalahok ay nagayos ang Royals ng Battle Arena, lalo na para sa mga maharlika. Kaya, maaari nilang labanan para sa natitirang mga pwesto. Isang malakas na boses ang umalangaw at itinaas ni Kyle ang kanyang mga mata para tingnan ang mga lumulutang na figure. Unang dama po ang tingin niya kay Anli. Sa kanya napansin ang 2 elven na lalaki at 2 elven na babae na lumulutang sa likod ng matanda. Ang kanilang mga katawan ay nakasuot ng kulay abong uniforme na may mainit at hindi nakakapinsalang mga ngiti sa kanilang mga mukha, ngunit napansin ni Kyle ang pinipigilang presyon sa kanilang katawan. Malakas sila. Nag-iwas siya ng tingin ng bumaling ang tingin sa kanya ng isa sa mga lumulutang na lalaking elven. Anli cleared his throat with a grim expression. I believe you all know why you are buying here. The only reason is training. Gayunpaman, may isang bagay na itinago namin sa inyong lahat. Siguro. Nabalitaan na ito ng ilan sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga pamilya, ngunit ang mga walang kamalay-malay ay nakikinig ng mabuti. Simula ngayon ay magbabago na ang inyong buhay dahil lahat kayo ay napiling pumasok sa isang mapanganib na realm na malapit ng magbukas. Isang nakamamatay na katahimikan ng bumalot sa lugar at maraming gulat na mga mata ang nakatingin kay Anli na may pagtataka. Isang mapanganib na kaharian. Wala silang kahit katiting na kaalaman tungkol dito. Gayunpaman, ang nagulat na mga individual ay napansin ng may pagtataka. Halos kalahati ng mga taong nakatayo sa kanilang paligid ay hindi nabigla nang marinig nila ang tungkol sa realm. Katulad ng sinabi ni Anli ay tila aware sila sa bagay na ito. Pinaikit ni Kyle ang kanyang mga mata. Akala niya ay hindi sasabihin sa kanila ng kaharian ang tungkol sa secret realm hanggang sa huli, ngunit tila nagkamali siya. Lamingge-lingge siya sa paligid at bumaantong hininga. Si Neve ay tumatanggap ng balita na may medyo kalmadong ekspresyon, ngunit ang mga ekspresyon ng iba ay nagsabi sa kanya na maliban kay Neve ay walang ibang nakakaalam sa lihim na realm. Ang ekspresyon ni Anli ay tumigas sa 1 segundo upang ipakita kung gaano kaseryoso ang bagay na ito, at bago pa maipahayag ng mga kabataan ang kanilang mga tanong, nagpatuloy siya. Alam kong nakakagulat, ngunit may panganib na dumarating ang hindi kapani-pani, walang mga pagkakataon upang maging mas malakas. Walang nakakaalam kung ano ang mga banta sa likod ng gate ng realm dahil ang mga tala tungkol dito ay matagal nang nawala sa paglipas ng panahon. Siguro. Ang tanging bagay na naghihintay para sa inyong lahat doon ay ang kamatayan. Gayunpaman. Naging matalim ang ekspresyon niya. Walang mahina dito. Lahat kayo ay mga henyong talento ng kaharian ng Elven, pinili pagkatapos ng mahigpit na pagsubok. Isa pa, gagawin namin ang aming makakaya para sanayin kayo na makayanan ang mga panganib na nagbabanta sa buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay magsumikap. Para mabuhay ka sa banyagang lugar na iyon. At sa oras na bumalik ka ng buhay, hindi ka na magiging katulad ng ordinaryong tao. Baka magiging isa ka sa pinakamalakas o sa lahat. O mayroon bang nag-iisip na siya ay mahina, kaawa-awa, at hindi na makakabalik ng buhay at gustong tumakas na nakatali ang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.